Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? Eh, so gagawa na naman natin ng mga reaction video at ating pag-uusapan itong mga balita na to, mga kababayan, ang mga pinaggagawang kalokohan ng China. At eto na nga mga tol, mga babayan, no? West Philippine Sea drills ng Pilipinas at ibang bansa kinatatakutan ng China, no? Yan po yung mga kasalukuyang nagaganap ngayon sa West Philippine Sea ng mga maritime exercises na ginagawa ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. At eto na nga ang isa pa sa nangyayari ngayon, Australia, no? China pumalag, no? Pumalag mga kababayan. China pumalag po, no, sa mga naging reaksyon ng Australia doon sa ginagawang drills ng China sa kanilang katubigan, no. Sabi nga po ng China, Australia pinalalaki umano ang issue sa Beijing naval drills, mga kababayan. Eh ba't naman kasi diyan kayo gumagawa ng naval drills nyo sa Australia, di ba? Ang layo-layo ng Australia sa China. Oh, lagpas pa sa Pilipinas yan. Bakit diyan kayo gumagawa? Bakit hindi ninyo gawin dun sa katubigan ninyo? Di ba? At sa isa pa nating balita, hindi pinansin ng Pilipinas ang panawagan ng China na i-withdraw ang US missiles, no, dito sa Pilipinas. Yun nga pong iniiyak ng China, mga kababayan. Yung pong Typhoon missile system ng Amerika na nandito po sa Pilipinas ngayon. Sinasabi po ng China na yan po ang gumagawa ng napakalaking gulo at issue, no, at nawawala po ang peace, no, kapayapaan daw diyan sa teritoryo dito sa area natin sa West Philippines. Ang layo, ang labo ng China, no. Imagine ninyo 'yun, no. Typhoon missile system nandito sa Pilipinas, ginagamit sa mga exercises, sa mga drills, 'di ba? Tapos sasabihin ng China sumisira sa stability ng kapayapaan dito sa Southeast Asia. Di ba? Ang layo, no? Samantala, tinutulan naman ng China ang Taiwan bilang pinagmulan, no, sa Japan, o nagmula raw po ang Taiwan sa Japan, mga kababayan. Tinutulan po yan ng China at Kim Jong-un ng North Korea na nanawagan ng mas malakas at modernong hukbo. Wala nga kayong mapakain sa mga mamamayan ninyo. Puro modernong hukbo pa yung plano ninyo. Okay, so yan ang ating pag-uusapan at aalamin ngayon. So, syempre, stay tuned lang kayo dyan, no? Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. Paki-like naman po ang ating video ngayon. 1 view, 1 like. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe naman po dyan sa ibaba at i-comment ang inyong mga opinion. Alright, so alamin natin ang mga balitang ito mula sa Net25. Let's go! Sa tuwing nagsasagawa ng multilateral o bilateral drills ang Pilipinas kasama ang ibang bansa sa West Philippine Sea o WPS ay nababawasan ang coercive actions ng Chinese military. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang Chinese vessels na nakita malapit sa lokasyon ng WPS drills nang magsagawa ng Maritime Cooperative Activity o MCA ang Pilipinas at ang France noong February 21. Baka natakot na mga Baka natakot. No, sabi nga po dito, no, pahayag ni Rear Admiral Trinidad na walang Chinese vessels na nakita malapit sa lokasyon ng West Philippine Sea drills. We have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the Philippine People's Liberation Army Navy, no? Coercive actions of the People's Liberation Army Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity, mga kababayan, no? Naging mapayapa, no, naubos, nawala, tumakbo, no, nabahagang buntot ng China. O nga, no, napansin natin, bakit nga ba wala sila dyan pagka meron tayong mga maritime activity, di ba, nakasama yung mga ibang bansa, natatakot ba sila?
Kung mayroon mang Navy, Coast Guard o Maritime Militia ang China, ay nasa mahigit 120 nautical miles ang layo nito sa MCA. Malalayo, Samantala, tiniyak ni Trinidad na marami pang multilateral at bilateral exercises na isasagawa ang Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito sa WPS. Yan, no, mga kababayan, no. Ibig sabihin, lumalayo sila, no, dumidistansya sila. No, napakalayo nila. Doon po sa mga multilateral o bilateral exercises na ginagawa ng Armed Forces of the Philippines, 'di ba? Natatakot siguro yung China na makapagdulot ito ng napakalaking kaguluhan, which is yun naman yung ginagawa nila. 'Di ba? At Australia, no, pinalalaki umano ang issue sa Beijing naval drills. Ayon po yan sa China. Yan po yung ginagawa ng China ngayon diyan sa Australia, na kung saan kung ano-ano yung ginagawa nila diyang drills, no? Sangayon ba kayo, no, na gumagawa sila ng mga ganyang drills na sa napakalayong katubigan, di ba? Parang may may something, no, sa ginagawa na to ng China. No, merong merong plano itong China. Bakit nila ginagawa yan? Imagine ninyo ang layo-layo ng Australia, di ba? Sinabi naman ni Chinese Defense Ministry spokesperson Wang Qiyan na pinapalaki raw ng Australia ang issue tungkol sa live fire naval drills na ginawa ng Beijing sa international waters sa pagitan ng Australia at ng New Zealand. 'Di ba? Ang layo-layo, no? Ang layo-layo pagitan ng Australia at New Zealand. Tapos doon sila gagawa ng kanilang mga naval drills para talagang may gustong ipahiwatig itong China at posibleng itong pagmulan ng isang napakalaking gulo. Wala umanong batayan at inconsistent din umano sa katotohanan ang mga pahayag ng Australia. O bakit nandiyan kayo? Diba? Kung wala kayong masamang intensyon, bakit nandiyan kayo sa katubigan na yan? At pinasok na po ng Australia, no, ay ng China, no, ng mga Chinese warship, yung pong EEZ ng Australia. So unti-unti, no, ganyan yung ginagawa nila eh. 'Di ba? Nakaka-visit na yung China na yun. Barapan, spokesperson Wu, umaasa sila nga magiging objective, rational, mas may katapatan at maging profesional ang Canberra ukol sa nasabing issue. Oh, ngayon, iiyak-iyak kayo pagka binalita na gano'n. 'Di ba? Kung wala kayo diyan, walang ganyang balita. No, walang ganyang balita, China. Kung wala kayo diyan sa teritoryo ng Australia. Kaso, diyan pa kayo nag-live fire drill. So anong gusto ninyong ipahiwatig, 'di ba? Matatanda ang sinabi ni Australian Defense Minister Richard Marles noong Sabado na nabigo ang China na magbigay ng satisfactory reasons para sa live fire drills nito na naging dahilan kaya nag-divert ng flights ang Canberra. Naghahanap pa sila ng magandang dahilan. Kaya hindi agad sila nakakapagbigay ng rason. At saka kung magla-live fire drills kayo, no, China, doon kayo sa katubigan ninyo, wag kayo dyan. Layo niyan eh. Subalit, paliwanag naman ni Wu, paulit-ulit na umano nga naglabas ng abiso sa pamamagitan ng isang post ang Chinese Defense Ministry na may isasagawa silang drills. Sumunod din nila ang Beijing sa international law at hindi rin umano nakaapekto ang kanilang naval exercises sa aviation flights ng Australia. Diba? Istorbo kayo dyan. Huwag kayo dyan. Pangit ang diskarte ng China. Yun yung sinasabi ko sa inyo, no, na yung ginagawa ng China, no, sinasamantala nila, no, yung mga batas, yung mga international law na yan, especially yung freedom of navigation, sinasamantala nila yan eh. Diba? Yun yung lagi nilang katwiran. May karapatan, no, po pwede yan, sumusunod kami sa international law. Diba, wala kaming naaabala. Pero kung wala talaga kayong masamang intensyon, wala kayo dyan sa katubigan na yan. Wala kayo dyan sa teritoryo ng Australia. Diba? At ito naman mga babayan, hindi pinansin ng Pilipinas ang panawagan ng China na i-withdraw ang mga US missiles dito po sa Pilipinas. Ayan, pahiya ang China. Kapayapaan at kasaganaan ang kailangan ng rehiyon, hindi intermediate range missiles at komprontasyon. Ito po ang naging opening statement ng China. Kapayapaan daw na kailangan ng rehiyon, mga babayan. Pero kapayapaan ba ang ginagawa ng China?
kapayapaan at kasaganaan ang kailangan ng rehiyon, hindi intermediate range missiles at komprontasyon. Ito po ang naging opening statement ng Chinese state media sa panawagan nito sa Pilipinas na i-withdraw na ang Typhoon intermediate range missiles ng Estados Tatakot Unidos. kasi sila. Sinabi pa ng China, paulit-ulit daw na sinira ng Pilipinas ang mga pangako nito. Noong una raw kasi ay nangako ang Pilipinas na pansamantala lamang ang deployment ng US Typhoon missiles at ibabalik rin ito sa Estados Unidos. Wala namang komento ang Philippine Embassy sa Beijing, maging ang Malacanang at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Okay, so ito yung sabi ng ng China, mga papayan. The region needs peace and prosperity, not intermediate range missiles and confrontations. Pero ano yung ginagawa ng China? Sino yung paulit-ulit, mga kababayan, na gumagawa ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea, sa ating EEZ? Sino? Diba? I-comment daw niya sa baba. Diba? Kitang-kita natin kung sino ang gumagawa ng hindi maganda. Diba? Sabi niya pa rito, the Philippines has repeatedly gone back on its word and acted in bad faith. So tayo pa yung masama ngayon. No? Ganyan yung gusto nilang palabasin. Pero kitang-kita ng buong mundo kung sino talaga, no, yung gumagawa ng hindi maganda dyan. Initially promising that it was only a temporary deployment and that the system would be withdrawn. So ano bang kinakatakot ng China doon sa Typhoon missile system ng Pilipinas? Bakit sila natatakot dyan? Aber? Wala naman silang karapatan kung ano yung ginagawa natin. Hindi rin naman natin pinapakailaman kung nagkakaroon sila ng mga drills, no, sa Taiwan. O, kakaroon sila ng mga drills diyan po sa Australia na lang. 'Di ba? Yung ginagawa nila na 'yan. No, ang nirereklamo lang natin, no, is yung pagkuha nila doon sa mga isla na dapat pasok sa ating EEZ. Okay, so sumunod ba sila sa international law? Sumunod ba sila? Hindi rin naman. So anong nangyayari? Kung ano yung ginagawa nila at binabalik natin sa kanila, ginagawa rin sa kanila, nagagalit sila. Yun lang yun. Ayaw nilang ginagawa sa kanila yung ginagawa nila, di ba? At ibabalik rin ito sa Estados Unidos. Wala namang komento ang Philippine Embassy sa Beijing, maging ang Malacanang at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas sa panibagong patutsada ng China. Subalit, dati nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang payag itong i-pull out ang Typhoon missile sa Luzon kung ititigil na ng China ang panghaharas Yun nito naman sa pala. Pilipinas sa West Philippine Sea. Yun naman pala. Sila muna yung tumigil bago namin ibalik yan. Ganun yun. Kayo ang tumigil, China. O bago na i-withdraw yung Typhoon missile system na yan ng Amerika dito sa Pilipinas. Pero sa tingin ninyo, titigil yan China? Kung tumigil man yan, mga kababayan, ningas kugon lang. Okay, so pag alam na nilang wala na yung Typhoon missile system dito, balik uli sila sa kalokohan nila. Balik uli sila sa ginagawa nila. Ganun lang yun. Samantala, may mga balitang lumabas na may dinedevelop na bagong submarine ng China sa isang shipyard dito sa Wuhan. At ang asset na ito ay maaari umanong gamitin para i-target ang mga medium-range missile defense system diba? na nakadeploy sa Pilipinas. Hindi naman kinumpirman ng People's Liberation Army kung may katotohanan ang balitang ito. Subalit, binanggit sa isang report ng Naval and Merchant Ships Military Magazine na dinevelop ang bagong submarine ng China upang palakasin ang kakayanan ng hukbong dagat ng Beijing sa pagsugpo ng presensya ng mga dayuhang militar sa Pacific region. Tinutukoy ito ang US Typhoon launchers na nakabase sa Luzon na may kakayahang maglunsad na missile sa China, Russia at maging sa North Korea. Diba? O, eto pa. Tinutulan ng China, mga babayan, iyak ang China dito. Na yung Taiwan daw, pinagmulan sa Japan daw, no? Alamin natin tong balita na to. Tutol ang China sa desisyon ng Japan na payagan ng mga individual na galing sa Taiwan na ilista ang Taiwan na place of origin sa halip na China. Ganun pala. Paliwanag ng China, isa itong pagtatangka na maging dalawa ang China o maging one China, one Taiwan. Isa itong paglabag sa one China principle. Yun yung sinasabi nila, no? Yung one China principle na pagka sa Taiwan ka, China pa rin na may-ari niyan. Ayaw nga ng Taiwan sa kanila. Diba? Yun yung hindi makuha-kuha, hindi matanggap ng yan ng China.
Alala ni Zhu Fenglian, spokesperson for the Taiwan Affairs Office of the State Council, na ang Taiwan ay bahagi ng China at dapat nalalaman ng Japan ang kasaysayan. Oh. 世界上只有一个中 There is only one China in the world and Taiwan is a part of China. 国，台湾是中国的一部分。 Japan's move attempts to create 日方的有 two 关 Chinas or one China, one Taiwan, 举动妄图制造 which seriously violates the one China principle, 两 okay? 个中国、一中一台， And constitutes a grave interference in China's internal affairs. We firmly oppose this. 严重违背一个中国原则，严重干涉中国内政，我们对此坚决反对。日本作 Japan should learn from history, act with caution, 为在台湾问题上 strictly adhere to the one China principle. Naku, alam niyo itong China na to, kung hindi to binitawan ng Japan, eh wala rin kayo. 负有历史罪责的国家，应当吸取 And the spirit of the four political documents between China and Japan. 历史教训，谨言慎行，恪守一个中国原则和中日4个政 And handle Taiwan-related issues. 治文件精神，慎 Alam 重 nyo, no, yan yung problema sa China. No? Pagka alam nila na meron silang dokumento, yun at yun lang yung susundin nila. Wala silang pakialam, no, kung ano man yung lumabas na ibang dokumento. Kung ano lang yung alam nila, yun lang yun, di ba? Close-minded yung mga yan. Wala silang pakialam doon sa iba. No? Kung ano lang yung alam nila, yun na yun. No, kagaya niyan, yung 9 dash line, yung 10 dash hanggang naging 10 dash line na nga. Diba? Pinanindigan na talaga nila yun. No? At eto, no, Kim Jong-un, nananawagan ng mas malakas at modernong hukbo. Wala na nga silang makakain. Naniniwala si North Korean leader Kim Jong-un na kailangan magkaroon ng isang malakas at modernong army ang Pyongyang upang kayanin ang anumang digmaan. Ininspeksyon ni Kim ang Kangkon Military Academy at pumunta rin ito sa Kim Il-sung University of Politics upang manawagan para sa katapatan at sakripisyo ng militar. Ayon sa intelligence agency ng South Korea, ang mga pagbisita ni Kim sa mga unit na militar at pagsasanay ay bahagi ng paghahanda para sa karagdagang pagpapadala ng North Korea ng mga sundalo nito sa Russia. Nako, alam niyo, inabalitaan niyo ba yun? Yung nangyari doon sa mga sundalo ng North Korea sa Russia, mga kababayan. No, na kung saan tawag dito, para naging ano lang sila, panangga. Sila yung isinalang ng Russia, no? Parang pinang frontline sila, tapos saglit lang ubos yung sundalo ng North Korea. Ano lang parang katunayan lang na hindi talaga handa, no? Hindi ready itong mga sundalo ng North Korea. Kahit pa sabihin natin may mga banta silang ganyan, hindi sila ready sa mga ganung senaryo, sa malakihang gera, yung mga sundalo nila. Bakit kamo? Baka nagugutuman. Diba? Baka na walang makain yung mga yan doon. Yung pinapakain, puro training na lang kayo. Training. Ganun na. No, so ayan, ano masasabi ninyo dito sa ating mga balita ngayon? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Shoutouts po ulit sa lahat ng mga bago natin subscribers. Maraming salamat sa inyo sa suporta ninyo. At please, pakilike naman po ang ating video ngayon. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.